Kabanata 6441. Tao. Tanong ng misteryosong angler. Tumango naman si James. Nagkaroon ng isa pang sandali ng katahimikan. Pinalaki ng misteryosong angler si James. Sa ilalim ng kanyang masusing titig, pakiramdam ni James ay parang hubad ang bawat bahagi niya. Pagkatapos, ang misteryosong mangingisda ay naghagis ng isang pamungwit kay James at tumalikod upang ipagpatuloy ang pangingisda. Kinuha ni James ang pamalo na puno ng pagkalito ang kanyang ekspresyon. Hindi niya maintindihan ang mga intensyon ng senior na ito na may napakalaking supernatural na kapangyarihan, ngunit ang pagkilos na ito ng pangingisda ay hindi lubos na pamilyar sa kanya. Bumalik sa ikatlong layer ng Forlet Land, ang dalawang black and white elder na iyon ay nangingisda din, ngunit nangingisda sila para sa historical power at Marcy Ice power. Nagtaka si James kung ano ang pangingisda nila ngayon. Nang makitang nanatiling walang malasakit si Yanni, walang choice si James kundi ang maupo sa tabi niya. Nang walang pain, nagsimula siyang mangisda gamit ang pamalo sa kamay. Nanatiling tahimik si Yanni, at gayon din si James, dahil naramdaman niyang isa na naman itong pagsubok. Samantala, sina Yuka at Lizia ay nakulong sa walang humpay na labanan sa kawalan. Mula sa langit hanggang sa lupa, mula sa taluktok hanggang sa kagubatan, tila hindi na matatapos ang kaguluhan. Sa gitna ng masiglang kapaligirang ito, nanatiling nakalubog sina James at Yanni sa kanilang pangingisda. Unti-unti, naramdaman ni James ang hindi mabilang na nagtatagpong puwersa na umiikot sa loob niya. Sa kalaunan, natagpuan niya ang kanyang sarili na nababalot ng makapal na itim na ambon. Mayroon kang ilang talento, sa wakas ay nagsalita si Yanni. Sa susunod na sandali, inalis niya ang kanyang kamay. Si James, na nababalot ng makapal na itim na ambon, ay biglang itinaas sa langit at marahang umikot. Kasabay nito, muling nagpakawala si Yanni ng itim na liwanag kay James, na agad na binalot ng itim na kalasag. Nang makita ang eksenang ito, biglang tumigil sina Lizia at Yuka sa kanilang labanan. Puno ng pagtataka ang kanilang mga mukha habang nakatingin kay James sa kawalan. Kayong dalawa, halika rito. Biglang tumawag si Yanni. Nagpalitan ng tingin sina Lizia at Yuka bago ang isa sa kanila ay mabilis na kumilos para tumayo sa harap ni Yanni. Pag-assess sa kanila, tumawa si Yanni, mga bisita ang mga bisita. Sa halip na mag-away lang kayo, dapat may gawin kayong dalawa, hindi ba? Saglit na nag-alinlangan ang dalawa, at pagkatapos ay lumuhad si Yuka. Ibigay mo sa amin ang iyong utos, Panginoon Yanni. Bakit ako? Giit ni Lizia. Itinuro ni Yanni si Yuka, at isang sinag ng itim na liwanag ang tumagos sa kanyang isipan. Samantala, maingat na itinuring ni Lizia si Yanni. Hindi ko ihahayag ang iyong pagkakakilanlan, tumawa si Yanni. Gayunpaman, dapat mong tulungan ang iyong master sa ilang mga gawain. Hindi yun dapat maging problema. Kumunot ang noo ni Lizia. Nangako ka na hindi mo sasabihin kahit kanino. Tumango si Yanni. The fourth Marcy Ice combat form. Marahanabam antong hininga si Lizia. Mas mahirap iyon kaysa sa paglilinang sa Declan rank. Dapat mong ibigay ang lahat ng iyong kaalaman. Ngumiti si Yanni pero nanatiling tahimik. Huwag mong palakihin ang iyong kapangyarihan, malamig na tugon ni Lizia. Isa ka lang espiritu, kahit na nakatali sa kamalayan ng iyong amo. Nanatiling tahimik si Yanni. Sa isang nguso, si Lizia ay nag-transform sa isang light beam at nawala kaagad. Kabanata 6442. Sa restricted area ng Ying World, tumingin si Dark Thea kay Hedor. Gaano katagal siya kakailanganin para sa paglalakbay na ito, at maaari ba siyang magtagumpay? Wala akong ideya. Walang magawang umiling si Hedor. Hindi pa ako nakakatapak sa mahiwagang lugar na iyon bago ako pinalayas. Ikaw ang nagpadala sa kanya doon, malamig na sabi ni Dark Thea. Kung hindi siya babalik, babaliktarin ko ang buong Ying World mo. Sa pagharap sa banta ni Dark Thea, natigilan si Hedor. Ibinuka niya ang kanyang bibig na parang magsasalita ngunit nagdadalawang isip. Sa sandaling iyon, ang dagandong ng dragon ay umalangaw-ngaw sa kawalan,
at si Irian ay kuminang sa paningin na may nagniningning na liwanag. Sir Hador, sa gilid ng Yin's Void, mayabang na ipinahayag ni Lonnie Curtis na gusto niyang hamanin ang buong Ying world. Bahagyang kumunat ang noo ni Hador. Gustong hamanin ni Lonnie ang Ying world. Agad namang nagtaas ng ulo si Irian. Humihiling siya ng pagpasok sa Yin's Void upang hamanin ang lahat ng mga powerhouse sa Ying world. Hindi napigilan ni Hador ang mapangiti. Lonnie, bilang pinuno ng apat na simbolo, kailan siya naging mapangahas? Tapos, nasa second Zeklan rank na siya, dahan-daang sabi ni Irian. Sa kanyang pananaw, ang ating Ying world ay matagal nang bumababa, marahil ay hindi man lang nagtatago ng isang Deklan rank powerhouse. With that, napatingin si Irian kay Hador. Sir Hador, maaari ko bang tanggapin ang laban na ito? Hindi. Umiling si Hador at mahinang bumantong hininga, tama ang pinili. Ikaw ay isang talento at hindi dapat ilagay sa ganitong mga sitwasyon. Bumaling kay Dark Thea, tinanong niya, Yin Governor, ayaw mo bang magsanay? Ano ang iniisip mo kay Lonnie? Sumigaw si Dark Thea, sabihin mo lang ng diretsyo kung gusto mo akong gamitin para pumatay para sa Ying world mo. Hindi na kailangan ng ganoong engrandi na pananalita. Nakaramdam ng hiya si Hador, napakamot sa ilong at tumawa, so, gusto mo bang labanan ang labanan na ito? Pilyong ngumisi si Dark Thea at biglang iwinagayway ang kanyang manggas, na agad na nag-transform sa isang kulay rosas na liwanag na diretsyo sa langit. Nagpalitan ng mga tingin sina Hador at Irian, parehong umiiling na may mga nakakalokong ngiti. Alam nilang pareho na hanggat siya ay namagitan, kahit si Lonnie, lalo na ang gobernador ng Yang, ay hindi lalabas na hindi nasaktan. Napatunayang tama ang kanilang haka-haka. Lumiwanag si Dark Thea, lumilitaw sa gilid ng void exit ng Yin. Habang nasa likod ang isang kamay, tiningnan niya ang sitwasyon sa labas ng misteryosong pormasayon. Nagtipon ang hukbo sa labas, at ang mga buhay na nilalang ay sumulong. Lumikha ng nagniningas na kapaligiran ang kanilang mga sigawan. Mga duwag na aso sa Ying world, lumabas at lumaban. Mga madilim na demonyo, mali ang ginawa mo, at ngayon ay natakot ka sa isang sulok. Sa isang dumadagandong na dagandong, ang mga sumisigaw na buhay na nilalang ay sunod-sunod na sumabog, ang kanilang mga kaluluwa ay nagkalat sa lugar. Kaagad pagkatapos, ang maraming buhay na nilalang sa labas ay nahulog sa kaguluhan, nagkalat at tumakas sa lahat ng direksyon. Sok, maliit na prito. Ikanaway ni Dark Thea ang kanyang kamay, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa pang-aalipusta. Saan man ito dumaan, lahat ng tumatakas na buhay na nilalang ay nabasag, at ang kanilang mga kaluluwa ay nagkalat. Biglang kumislap ang dragon at agad na nag-transform sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-green na roba. Lumitaw siya sa harap ni Dark Thea. Kabanata 6443. Nakatayo ang dalawa na magkaharap sa isang misteryosong pormasayon, tulad ng mga arch-enemies na ipinanganak ng hindi mabilang na mga panahon ng sama ng loob at paghihiganti. Pinalaki siya ni Dark Thea na may masasamang ngiti at baka sa mukha nito ang pang-aalipusta. Habang si Lonnie ay nakatitig sa likod, ang ekspresyon nito ay may halong pagbabantay at pagkabalisa. Lonnie Curtis, bakit hindi ka lumuhod kapag nakikita mo ako? Tanong ni Dark Thea. Saglit na nag-alinlangan si Lonnie, sa kaluluhod na sana pero agad ding umayos. Yin Governor, hindi ka na Diyos sa ilalim ng batas ng Tai Chi. Ikaw. Mabuti. Tumanggo si Dark Thea na may kasamang masamang ngisi. Mukhang tumigas ang gulugad mo. Nakalimutan mo na ang nakaraan nating pagsasama. Napakunot ang noo ni Lonnie, saka napayuko dahil sa kahihiyan. Hindi, Yin Governor, tulang. Ayos lang. Sumenya si Dark Thea kay Lonnie gamit ang isang baluktot na daliri. Halika dito, may sasabihin ako sa iyo ng sekreto. Saglit na natigilan si Lonnie, saka nagsalubong ang mga kilay sa pag-aalinlangan. Ayaw mo bang malaman kung sino ang naging dahilan ng pagkawala ng asawa mo noon? Sabi ni Dark Thea. Agad na namutla ang mukha ni Lonnie, pagkatapos ay lumibot ang mga mata sa paligid, at maingat na lumapit. Biglang nagpakawala ng masasamang tawa si Dark Thea nang makailang hakbang pasulong si Lonnie.
Isang malaking itim na lotus ang namumulaklak sa kanyang likuran, na naging hindi mabilang na masamang ilusyon ng mga kamay na bumasag sa mahiwagang porma sayon at direktang hinawakan si Lonnie. Nagulat si Lonnie. Niloko mo ako. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, binalot siya ng Dark Thea's Dark Heavenly Path Power at sapilitang hinayla papunta sa Yin's Void Formation. Sa susunod na sandali, ang Suppression Formation ay mabilis na na-activate, at ang napakalaking Marcy Ice Power ay sumugod kay Lonnie, ganap na pinigilan siya. Habang lumalakas ang Marcy Ice Power, nagsimulang umikot ang katawan ni Lonnie, na nasilo ng mga ilusyonaryong kamay ni Dark Thea. Namula ang mukha niya sa sakit. Gayunpaman, hindi binigyan ni Dark Thea ng maraming pagkakataon si Lonnie na sumigaw. Hindi mabilang na mga ilusyon na kamay mula sa Dark Lotus sa likod niya ang itinapon at mabilis na nilamon siya. Paulit-ulit na umuungol si Lonnie. Sa bawat naghihirap na dagandong, mabilis na nagpakita si Lonnie bilang isang higanteng dragon, ngunit maaari lamang niyang iugoy ang kanyang napakalaking ulo at buntot sa isang galit na pag-atake laban kay Dark Thea, habang naliligo ng hindi mabilang na ilusyon na mga kamay. Ang kasalukuyang kapangyarihan ni Dark Thea ay madaling mapantayan ang kapangyarihan ni Hador sa 3rd Zeklan rank. Kahit nasa harap-harapang paghaharap, kaya niyang talunin si Lonnie. Nang papatayin na ni Dark Thea si Lonnie, sumugod sina Hador at Irian sa kawalan. Huwag mo siyang patayin, Yin Governor. Kapaki-pakinabang pa rin siya, sabi ni Hador. Iligtas mo siya, Yin Governor, dagdag ni Irian. Sandaling dumating ang dalawa na sinabayan pa ng sigawan. Sa sandaling ito, si Dark Thea ay parang demonyo, ang kanyang mga mata ay duguan at ang kanyang mukha ay uhaw sa dugo. Yin Governor, he's useful to James, nagmamadaling sigaw ni Hador kay Dark Thea. Oo, pangungumbinsi din ni Irian. Kabanata 6444. Halata namang may epekto ang mga sinabi ni Hador at Irian. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, tuluyang tumigil si Dark Thea sa paglamon kay Lonnie. Sa ilalim ng pagsupil sa hindi mabilang na Marcy Ice Power sa loob ng misteryosong porma sayon ng Void ng Yin, patuloy na bumagsak ang cultivation base ni Lonnie hanggang sa maabot niya ang unang kapigatian ng Yereswan Zalem rank. Habang binawi ni Dark Thea ang kanyang Dark Heavenly Path Power, bumagsak si Lonnie sa lupa na may isang dumadagandong na boom. Ang kanyang napakalaking dragon na katawan ay mabilis na lumiit, halos hindi nakakapit sa buhay. Agad namang lumapit si Irian at kumuha ng Dragon Whisker na kumikinang na may itim na liwanag. Pagkatapos, mabilis niyang iginapos si Lonnie dito. Kumunot ang noo ni Hador. Ibalik mo siya at tanungin mo siya ng maigi. Bahagyang tumanggo si Irian, saka naglaho kasama si Lonnie. Noon lang lumingon si Hador kay Dark Thea. Bumalik tayo, Yin Governor. Dahan-daang umiling si Dark Thea. Ang lahat ng apat na simbolo ay nagdudulot ng gulo. Anong uri ng sitwasyon ang Genesis World ngayon? Marahan na bamantong hininga si Hador, kailangan nating tanungin si Lonnie para malaman. Natahimik si Dark Thea. Sa totoo lang, umamin man si Lonnie o hindi, maaari niyang asahan ang kahihinatnan. Pagkatapos ng lahat, kasunod ng mahusay na labanan sa pagitan nila ni James sa Ancient Genesis World, si Tai Chi ay nagalit at naglabas ng Tai Chi Decree of Extinction. Ito ay hindi isang ordinaryong utos, ni ito ay naglalayong lamang manghuli sa kanya at kay James. Isa itong napakalaking paglilinis, isang massacre na nagta-target sa Genesis World na lumabag sa batas ng Tai Chi. Sa ngayon, tila anumang puwersa, sekta, o buhay na nilalang na may kaugnayan sa kanya at kay James ay dumanas ng walang tigil na pagsupil at pagkawasak. Sa kanila, ang Skynet ang pinakamatinding tinamaan, lalo na't ikinulong sina Lady Herodias at Yagor ng Law of Paths. Naiwan ang Skynet na walang proteksyon. Ngayong nanembalik na niya ang kanyang mga alaala, ang kanyang pinakamalaking alalahanin ay ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Lahat sila ay nasa Skynet at malamang na target ng galit na pagganti at pagtugis ni Tai Chi. Habang lumalaki ang kanyang pagkabalisa, kumunot ang noo ni Dark Thea. Kailangan kong pumunta. Hindi mo ba hinihintay si James? Nag-aalala si Hador. Sa oras na ito, mayroon akong hindi lamang isang lalaki na aalagaan kundi pati na rin mga anak.
Pinutol ni Dark Thea si Hador. Marahil ay nahaharap sila sa walang awa na paghihiganti ng Tai Chi ngayon. Ito. Hindi makatalo si Hador sa katwiran ni Dark Thea. Matagal pa ring mag-iisa si James. Pinagkakatiwalaan kita na alagaan ang mga bagay-bagay, determinadong sabi ni Dark Thea. Kailangan kong lumabas at suriin ang sitwasyon, at siguraduhing ligtas ang aking mga anak. Yin Gobernador. Puno ng pag-aalala ang ekspresyon ni Hador. Kung lalabas ka ng padalos-dalos ngayon at nakita ka nila, walang alinlangang magdadala ito ng kapahamakan. Alam ko kung paano itago ang aking aura. Hindi ako makikibahagi sa direktang paghaharap. Muling pinutol ni Dark Thea si Hador. Kabanata 6445. Gustong magsalita ni Hador pero pinigilan niya ang sarili. Naiintindihan niya na tama ang ginawa ni Dark Thea. Maging bilang ina o asawa, walang dahilan o dahilan para umatras. Gayunpaman, ito ay may nakamamatay na kahihinatnan para sa pangkalahatang sitwasyon ng Ying World. Sa pinagmula ng Marcy Ice Combat Form sa universo na hindi pinangalanan, pagkatapos ng dalawang panahon ng pagsisikap at sa tulong ng supernatural power ni Yanni, hindi lamang nilinis ni James ang kanyang kaluluwa at nilinang ang kanyang isip ngunit sa wakas ay pinalakas din ang tatlong pinagsanib na puwersa sa isang mas masusing antas. Nilinis niya sila sa lahat ng karumihan, ginawa silang mas dalisay, at ang kanilang kapangyarihan ay dumami ng naaayon. Napatingin si James sa dahan-daang umaakyat na tri-colored power sa palad niya at biglang nagtanong, Mr. Yanni, ano ang itatawag ko sa kapangyarihang ito? Bahala ka. Ininom ni Yanni ang Chaos Absinthe na binigay ni James. Kahit na noong naabot ko ang 4th Marcy Ice Combat Form, wala akong nakuhang iba kundi ang Marcy Ice Power. Kumunot ang noo ni James. Malinaw na itong pinagsanib na kapangyarihan ko ay mas malakas kaysa sa Marcy Ice Power. Of course, mahinang sabi ni Yanni. Ang kapangyarihang Marcy Ice ay orihinal na nilikha upang pigilan ang kapangyarihang pangkasaysayan. Ngayon, maaari mong pagsamahin ang dalawang magkasalungat na puwersa sa Chaos Essence at kahit nabigyan sila ng kapangyarihan ng Yin at Yang. Ang aking mga inaasahan. Itinaas ni Yanni ang kanyang walang laman na baso at bumantong hininga, mukhang ang salungatan ng Yin at Yang World na dulot ng Marcy Ice Power at ng Historial Power ay sa wakas ay malulutas sa ganitong paraan. Naguguluhan si James habang nakatingin kay Yanni. Mukhang hindi ka masaya dito. Siyempre, masaya ako. Kaya lang may bigla akong naintindihan, dahan-daang sagot ni Yanni. Ano ang ipinaglalaban natin sa lahat ng mga taon na ito, hanggang sa magdulot ng pagdurusa sa hindi mabilang na mga nilalang at lumikha ng kaguluhan sa Yin at Yang Worlds, na sa huli ay nakikinabang sa Tai Chi. Sa pakikinig sa refleksyon ni Yanni, puno ng pagdududa si James. Hindi ba nasa panig ng historial power si Tai Chi? Natural, nirerespeto din niya ang historial power, di ba? Hindi naman sa ganun. Umiling si Yanni. Pagkatapos, mahinahon niyang ikinwento ang sitwasyon. Sa asensya, ang kapangyarihang Marcy Ice at ang kapangyarihang pangkasaysayan ay parehong angkop para sa lahat ng nabubuhay na nilalang upang linangin. Gayunpaman, ang Marcy Ice Power ay higit na nakatuon sa pisikal na pagsasanay, mula sa labas hanggang sa loob, na kumukuha ng malakas na martial path power. Sa malapit na lakas ng labanan bilang kalamangan nito, kaya nitong magpakita ng transcendent na lakas sa labanan. Sa kabilang banda, ang historial power ay pangunahing nakatuon sa paglinang ng enerhiya, sumisipsip ng malakas na aura mula sa iba't ibang mundo para sa sarili nitong paggamit, pangunahin ang paggamit ng enerhiya upang baguhin ang supernatural power, na may pangmatagalang pag-atake bilang pangunahing focus nito. Ang naintindihan ng Tai Chi ay ang Tai Chi power, na hindi inuri sa ilalim ng historial power o ang Marcy Ice combat form. Kaya, ito ang dahilan kung bakit siya maaaring umakyat sa posisyon ng Tai Chi. Matapos makinig sa kanyang paliwanag, sa wakas ay naunawaan na ni James. Tulad ng para kay Clayton, nilinang niya ang Athuran Aura, na nakatuon sa murderous energy, at hindi kabilang sa kategoryang ito. Ang mga Diyos tulad ni Dark Thea at ang gobernador ng Yang ay hindi rin kabilang sa kategoryang ito. Nabibilang sila sa Tai Chi power.
Sa madaling salita, ito man ay ang kapangyarihang Marcy Ice o ang kapangyarihang pangkasaysayan, pareho silang mga bagong dating, na angkop para sa mga nabubuhay na nilalang sa napakaraming kaharian. Ang iba pang mga kapangyarihan na kapantay nila ay nangangailangan ng pagkakataong makuha ng tadhana. Kabanata 6446. Matapos isaalang-alang ang puntong ito, tumingin si James kay Yanni. Mr. Yanni, ang pinagsanib na kapangyarihan ko ba ay kabilang din sa paglikha ng sarili at maaaring angkop para sa lahat na linangin? Of course. Tumango si Yanni. Malamang na ang iyong uri ng kapangyarihan ay may mas mataas na threshold kumpara sa kapangyarihang pangkasaysayan at kapangyarihang Marcy Ice. Upang lubos itong mabuo, malamang na malayo pa ang kanilang lalakbayin. Sa pinakakaunti, hindi nila basta-basta malilinang ang kapangyarihang Marcy Ice ng sukdulan. Dapat din nilang linangin ang kapangyarihang pangkasaysayan hanggang sa sukdulan upang tunay na mapalabas ang buong kapangyarihan ng iyong pinagsanib na kapangyarihan. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si James. So, may mga nakatagong Zeklan rank powerhouse din sa Young World. Of course, mariing sabi ni Yanni. Nagawa ng Young World na paalisan ang Ying World dahil ang kanilang lakas ay higit pa sa Ying World. Hindi ba kailangan natin ng Ultimate Golden Body para makamit ang Deklan rank? Kumunot ang noo ni James. Hindi ba't ang Marcy Ice Combat Form lang ang makakapag-forge ng Ultimate Golden Body? Paano kaya nila? Ang pagpapaliwanag sa Deklan rank ay isang hamon para sa sinuman. Putol ni Yanni kay James sabay ngiti at casual na kaway ng kamay. Dinala mo ang pangangailangan ng paglinang ng kapangyarihang pangkasaysayan bago ito makamit, ngunit hindi ba't si Hador ay umakyat din sa ikatlong Zeklan rank? Nang marinig ito, makahulugang tumango si James. Sa madaling salita, kahit na nilinang niya ang Marcy Ice Combat Form sa sukdulan sa Ying World, hindi siya ganap na walang mga kalaban sa Genesis World. Wala kaming pakialam sa mga base ng paglilinang. Napatingin si Yanni kay James. Isinasaalang-alang na ang iyong pinakamalaking kalaban ngayon ay ang Tai Chi, sa palagay ko ay dapat mong ganap na ilabas ang iyong pinagsamang kapangyarihan. Kung hindi, hindi ka makakalaban sa kanya. Huminga ng malalim si James at mahinang bumantong hininga, huwag na nating patagilan pa, Mr. Yanni, please teach me the fourth Marcy Ice Combat Form. Hindi mo maiintindihan kung nagmamadali ka, sabi ni Yanni sa bawat salita. Nang gumawa ako ng Marcy Ice Combat Form, kinailangan ko ng 10 Entrepak upang umunlad mula sa unang anyo hanggang sa pangalawa. Kinailangan ko ng 37 Entrepak upang umabant mula sa pangalawang anyo hanggang sa ikatlo, at sa kabuuan, 586 na Entrepak upang umakyat mula sa ikatlong ranggo hanggang sa ikaapat. Hindi ba masyadong mahaba iyon? Nanlaki ang mata ni James. Ang unang tatlong Marcy Ice Combat Forms ay medyo diretso sa Master. Ngumiti si Yanni habang ipinaliwanag niya. Ito ay unti-unting pagpino ng katawan, kalamnan, tapang, espiritu ng pakikipaglaban, at kaluluwa. Ang tuktok ng third Marcy Ice Combat Form ay ang pagkamit ng Golden Body. Gayunpaman, ang ikaapat na anyo ay may 4 na threshold, karaniwang kilala bilang ang 4 na extremes, na nangangailangan ng komprehensibong paggamit ng bilis, lakas, kaluluwa, isip, at golden body, at ang bawat threshold ay mas mahirap kaysa sa huli. Nakatitig kay Yanni, nagmamadaling nagtanong si James, maaari ka bang maging mas tiyak? Ang unang sukdulan ay ang break, na may higit sa 18,000 mga pagkakaiba-iba, mataimtim na sinabi ni Yanni. Kabilang ang pagsira sa aura, sumpa, katawan, pormasayon, sandata, kayamanan, supernatural na kapangyarihan ng napakaraming kaharian, at iba pa. Ang ikatlong sukdulan ay ang pag-atake, na walang puwang para sa pag-urong, walang paghinto hanggang kamatayan, at walang awa na ipinakita. Labis na napailing si James matapos marinig ang paliwanag ni Yanni tungkol sa fourth Marcy Ice Combat Form. Bigla niyang naalala ang mga salita ni Franciscus na sinabi sa Franciscus Tomb sa loob ng Zephyria World. Bagamat mayroon siyang kakila-kilabot na historical curse magic, malamang na hindi niya maipasa ang unang extreme ng fourth Marcy Ice Combat Form. Sunod, ang isasagawa natin ay ang unang extreme, break, sabi ni Yanni.
Tapos, bigla niyang inabot ang kamay niya. Sa isang iglap, naramdaman ni James na ang kapaligiran sa paligid niya ay mabilis na nagbabago sa ilalim ng isang malaking pagbabago-bago ng enerhiya. Kabanata 6447. Sa isang kisap mata, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang malawak na kapatagan. Ang hangin dito ay makapal sa iba't ibang mga gas, bawat isa ay nagtataglay ng sariling antas ng kapangyarihan, na lumilikha ng isang nakasisilaw na panuurin. Sa hindi kalayuan, dalawang matikas na figure ang abala sa pag-aayos ng iba't ibang porma sayon. Sila ay lubusang abala sa kanilang trabaho. Walang kahirap-hirap na manipulahin ni Yanni ang espasyo sa paligid niya, na naaayon sa kanyang reputasyon bilang pinakamalakas na powerhouse sa Marcy Ice Combat Form. Habang namamangha si James sa eksena, bigla siyang kumunat ang noo. Si Lizia at Yuka ba iyon? Buti naman sila. Tumawa si Yanni habang nasa likod ang mga kamay. Nagawa nilang mabuti ang kanilang tungkulin sa iyo, ngunit kailangan mong umasa sa iyong sarili para sa paglilinang. Huwag maliitin ang mga gas na ito. Ang mga ito ay hindi lamang palabas. Isang maling hakbang, at maaari itong magpahiwatig ng kapahamakan. Dapat kang maging mapagbantay. Bago pa makasagot si James, pinalipad siya ng isang malakas na puwersa na pinalabas mula kay Yanni. Sa isang kisap mata, hinailan ni Yanni sa kanyang tagiliran sina Lizia at Yuka, na nag-aayos ng mga porma sayon. Napabuga ng hangin si James bago siya makapagbitaw ng isang salita, nilamon ng hindi mabilang na mga agos ng iba't ibang kulay na gas, na sinundan ng tunog ng masakit na mga hiyawan. Magiging okay ba siya? Tanong ni Yuka. Hindi ka ba galit sa kanya? Yanni smirked. Ang kanyang kapalaran ngayon ay nakasalalay lamang sa kanyang sariling mga pagpipilian sa panahon ng closed-door meditation na ito. Ako ang kanyang pangalawang katawan. Biglang nagsalita si Lizia. Natural, kailangan ko siyang tulungan. Hinding-hindi niya makakamit ang 4th Marcy Ice Combat Form kung pupunta ka, babalaan ni Yanni. Sa galit na kumukulo sa loob niya, naikuyom ni Lizia ang kanyang mga kamao. Sa sandaling iyon, lumabas si James mula sa dagat ng mga gas, ang kanyang katawan ay nakipag-ugnay sa iba't ibang mga gas, na nagdulot sa kanya ng hindi matiis na sakit at nasira maging ang kanyang ultimate golden body. Nang makita ito, natarante si Lizia. Anong nangyayari sa kanya? Ang kanyang pangunawa ay sapat na, putol ni Yanni sa kanya. Ipasok ang 3rd Marcy Ice Combat Form, Master. Sigaw ni Lizia. Sa bagong determinasyon, bumulusok siya sa umiikot na mga gas. Ikaw. Tinuro ni Yanni si Lizia. Mukhang hindi nakita may iwan dito. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, nawala si Yanni kasama sina Lizia at Yuka. Kabanata 6448. Ginamit ni James ang Terrace Astride Step at ang Dawn Blaze Form upang mag-navigate sa mga kumpol ng iba't ibang kulay na mga gas, bawat hakbang ay isang nakakatakot na pakikipagsapalaran. Kahit na ang mga gas na ito ay walang direktang puwersa, ang kanilang kinakaing unti-unting epekto sa Ultimate Golden Body ay malakas. Sila ay napuno ng hindi mabilang na mga paghihigpit at mga tama ng kidlat, na patuloy na nagbabanta sa kanya. Ang bawat pagtama ng kidlat ay nagdulot ng pansamantalang pagkabulag at paralisado ang kanyang kaluluwa. Ito ay isang paghihirap na hindi mabata para sa karamihan. Kahit na iniiwasan niya ang mga panganib na ito gamit ang kanyang supernatural power, natagpuan ni James ang kanyang sarili na nahaharap sa hindi mabilang na sword formation, bulubunduking mga hadlang, at kahit na iba't ibang mahiwagang kayamanan sa loob ng mga kumpol ng gas, bawat isa ay nakakaharap na puno ng panganib. 1/4. Pagkatapos lamang ng ilang daang round, si James ay nabugbog, duguan at gusot, ang kanyang bibig ay umaagos ng dugo, sa isang kaawa-awang kalagayan. Ang isa pang paggamit ng Dawn Blaze Form ay nagdala kay James sa isang sulok ng espasyo. Nagpahinga siya, sinamantala ang pagkakataong uminom ng Chaos Absinthe para gumaling ang kanyang mga sugat at mapunan ang kanyang naubos na Chaos Essence. Gayunpaman, tila lahat ng bagay sa espasyong ito ay may sama ng loob sa kanya, nag-aalok ng kaunting oras para magpahinga habang siya ay nilamon muli ng mga gas. Ang siklo ng pakikibaka at pagbawi na ito ay nagpatuloy sa ilang mga entrepok hanggang sa si James,
sa una ay nakikipagbuno sa kahirapan, ay umunlad sa isang estado ng binubuong paglalakbay. Umasa siya sa Chaos Yin-Yang Ice upang madama at makaiwas, kahit na nangangahas na lumaban sa kidlat, sword formations, nagpapataw ng mga mabundok na balakid, at mystical na kayamanan sa loob ng mga gas. Samantala, ang Marcy Ice power ni James ay labis na nasisipsip sa ilang mga entrepok na ito. Ang misteryosong enerhiya na kanyang naasimilasyon ay naging mas dalisay at mas malakas sa bawat pagdaan ng sandali. Ang bawat aksyon at detalye sa loob ng espasyong ito ay malapit na naobserbahan ni Yanni, na sinusubaybayan siya mula sa labas ng mundo gamit ang isang bola ng enerhiya. Nakaupo sa magkabilang gilid, hindi pinalampas ni Lizzie at Yuka ang isang detalye. Paminsan-minsan ay sumisigaw sila sa tuwa. Maya-maya, biglang pinandilatan ni Lizzie si Yanni. Ito ba ang paraan mo para sanayin siya sa 4th Marcy Ice combat form? Nagkibit-balikat si Yanni na walang pakialam. Ang kanyang pag-unawa ay katangi-tangi. Nasa bingit na siya ng 4th Marcy Ice combat form. Nakakagulat ang batang ito. Naiinis na sambit ni Yuka. Punong-puno siya ng pandaraya. Sino ang nakakaalam kung nag-shortcut na lang ulit siya? Nagbubuga ka ng kalokohan. Sagot ni Lizzie. Ang mga kumpol ng gas na tinitiis niya ngayon ay ginawang modelo ayon sa Tai Chi gas, ngunit may mas malaking paghihigpit at kapangyarihan. Ang mabuhay dito ay nangangailangan ng tunay na kasanayan. Iginala ni Yuka ang kanyang mga mata kay Lizzie at bamulong ng mapang-asar na pangungusap. Ang pananalitang ito ay nagpasiklab ng panibagong matinding pagtatalo ng dalawa. Inako ni Yanni ang papel ng isang manunood, paminsan-minsan ay sumisingit sa mga komento o nagbibigay ng payo sa panig na tila natatalo. Nagsilbi lamang ito upang patindihin ang tunggalian sa pagitan ng mga kababaihan. Lumipas ang oras, at 5 entrepok ang lumipas sa isang kisap mata. Sa kahaliling espasyo, nalampasan ni James ang pag-iwas lamang sa mga paghihigpit at pag-atake sa loob ng mga gas. Sa halip, sinimulan niyang i-assimilate ang mga kapangyarihang ito, na ginagawang kanya ang mga ito. Unti-unti, naramdaman niyang naabot na niya ang unang sukdulan ng 4th Marcy Ice combat form. Sa espasyong ito, walang gas, sandata, mahiwagang kayamanan, o paghihigpit ang maaaring makapinsala sa kanya. Habang nilalamon ni James ang huling kumpol ng mga gas, itinaas niya ang kanyang ulo at sumigaw, Mr. Kabanata 6449. Sa pagmamasid kay James, ang gwapong mukha ni Yanni ay kumikislap na may bakas ng pagkaaliw bago niya casual na ikanaway ang kanyang kamay. Biglang, hindi mabilang na kumpol ng mga gas na may dalang makakapal na hanay ng mga sandata, kidlat, sumpa, at pormasayon ang sumugod kay James at mabilis na nilamon siya. Hindi umatras si James sa halip ay umabant. Isinagawa niya ang Dawn Blaze form kasama ang Terrace Astride Step, na agad na isinara ang distansya sa Yanni. Sa isang mabilis na suntok, naputol niya ang pagpapakita ni Yanni ng kanyang supernatural power. Bahagyang ngumiti si Yanni at matikas na umatras, na lumikha muli ng distansya sa pagitan nila ni James. Nagpatawag siya ng maraming bakas ng palad na bumabagsak na parang ulan. Boom! 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 Sunod-sunod na pagsabog ang sumabog sa sandaling tumama ang kamao ni James. Kasunod nito, maraming after-image ang bumungad sa mukha ni James, habang mabilis siyang umikot sa paligid ni Yanni gamit ang Terrace Astride Step kasama ng Dawn Blaze form. Kasabay nito, pinakawalan niya ang kanyang mga kamay, kasama ang Judgment Side sa kanyang kaliwa at ang Nether Demonic Sword sa kanyang kanan, na naglalabas ng hindi mabilang na sword lights na lumundag patungo kay Yanni mula sa lahat ng direksyon. Hindi masama. Sigaw ni Yanni. Pagkatapos, agad siyang nawala sa mas mabilis na bilis, na naging sanhi ng hindi mabilang na sword lights na bumangga at nag-trigger ng isang cataclysmic na pagsabog. Akmang ipipikit na ni James ang kanyang mga mata sa pag-awesome ng pagkawala ni Yanni, bigla siyang sinipa mula sa likuran. Ang iyong koordinasyon ng supernatural power ay masyadong mabagal, kaya narito ang isang lasa ng hirap. Biglang sumulpot si Yanni sa kinaroroonan niya kanina. Sa sumunod na segundo, nawalan na naman siya. Sa oras na nakatatag si James, lumitaw si Yanni mula sa kaliwa at sinaktan siya ng isa pang suntok. Gayunpaman, hindi na paatras si James sa pagkakataong ito.
Sa halip, si Yani ang mabilis na pinalipad ng surge ng Mar-Angel na kulay na kapangyarihan. Nagbuga siya ng subo ng dugo habang pasuray-suray na bumalik sa kawalan bago tuluyang nagpakatatag sa kanyang kinatatayuan. Hey! Pinunasan ni Yani ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, nakatingin kay James na napapalibutan ng makulay na liwanag. Bagay ka talaga, anak. Pinagsasama-sama mo ang napakaraming puwersa. Isa ka bang jack of all trades? Misteryosong umiti si James. Sa sandaling umiwas si Yani, ikinaway ni James ang kanyang kamay, at biglang napuno ng napakalaking pormasayon ang buong espasyo. Nahuli sa bantay ng pormasayon, si Yani ay namangha. Mayroon ka pa ring trick na ito. Sa kasamaang palad, wala dito si Lizia. Humalaklak si James. Natatakot akong masaktan ka ulit, Mr. Yani. Kabanata 6450. Boom! Isang nakakabinging pagsabog ang yumanig sa kalangitan. Matapos iwasan ang mabangis na pag-atake ni James, sumipa si Yani, nabasag ang kaliwang pader ng formation, at pagkatapos ay mabilis na pumailan lang sa kalangitan. Mahigpit na sumunod si James sa likod, na nagsagawa ng 8 magkakasunod na hakbang ng Terrace Astride Step, na agad na nagyayelo sa espasyo. Hindi ka masama sa Terrace Astride Step. Puri ni Yani. Tapos, umikot siya bigla. Akmang aakyat na si Yani, kumislap si James sa hangin at sinipa siya sa ulo gamit ang isang mabilis na Dawn Blaze form, dahilan para bumagsak siya sa napakabilis na bilis. Isinagawa din ni Yani ang Terrace Astride Step, na naging isang ilusyon at lumapag sa malayo. Nang makabawi, hindi niya napigil ang sumigaw sa inis, "Anak, hindi ka patas na lumalaban." Sagot ni James, "Mr. Yani, hindi mo ba sinabi na ang pangalawang sukdulan ng 4th Marcy Ice Combat Form, Create, ay tungkol sa pakikipaglaban sa gusto mo?" Sandaling natahimik si Yani. Medyo nakaramdam siya ng hiya. Mabilis na umunlad si James, at nakakatakot ang kanyang pag-unawa. Kakabisado pa lang niya sa unang sukdulan ng 4th Marcy Ice Combat Form, gayunpaman, tumuntong na siya sa pangalawang sukdulan. At saka, kahit 50% lang ng kanyang kapangyarihan, si James ay isa ng mabigat na kalaban. Sa kabila ng pagiging espiritu lamang ng kanyang amo, taglay ni Yani. Sa kabila ng pagiging espiritu lamang ng kanyang amo, taglay ni Yani ang lakas ng 5th Zeklan rank. Sa hitsura nito, ang kasalukuyang lakas ni James ay hindi bababa sa 2nd Zeklan rank. Ituloy pa ba natin, Mr. Yani? Tanong ni James. Dahil gusto mong lumaban kahit anong gusto mo, pagkatapos ay umalis na tayo. Sagot ni Yani. Bigla siyang nagsagawa ng isa pang Terrace Astride Step at sinugod si James ng mas mabilis. Si James ay hindi nang ahas na maging pabaya. Gamit ang Dawn Blaze form, ang Terrace Astride Step, at ang Chaosinyang Eyes na nagsalit-salit, inatake niya ang misteryosong kapangyarihan na pinagsama niya, gamit ang Judgment Scythe at ang Nether Demonic Sword. Kaya naman, isang mapangwasak na labanan ang naganap sa pagitan nina James at Yani sa espasyong ito. Lumakas ang kapangyarihan, sumabog ang sword energy, at agad na lumitaw ang mga bitek sa kalawakan, na sinamahan ng umaalulong na hangin at tunog ng mga pagsabog, na lumilikha ng malamig na kapaligiran. Ang labanang ito ay isang showdown sa pagitan ng mga top-tier na powerhouse. Sa kanilang pakikipaglaban, hindi lamang sila umatake at dumpensa, ngunit ipinaliwanag din ni Yani ang iba't ibang mahahalagang punto at sekreto ng 4th Marcy Ice Combat Form. Ang labanang ito ay tumagal ng 2 entrepak. Kahit na nabasag na ang espasyo, nagbukas ng panibagong espasyo si Yani para ipagpatuloy ang laban. Naulit ito ng ilang daang beses, kasama sina James at Yani na nagmamadali mula sa mga basag na espasyo pabalik sa pinagmulan ng Marcy Ice Combat Form, na nakikisali sa isang galit na labanan. Ang eksenang ito ay namangha kina Lizia at Yuka. Huminto sila sa pakikipaglaban at naging mga manunood, same time na nag-aaral ng iba't ibang mga diskarte. Matindi at pantay-pantay ang labanan sa pagitan ni Yani at James, na nagpapakita ng marahas at mabangis na kagandahan na ikinasilaw ng mga nanunood. Biglang nagsalita si Yuka, mukhang wala silang fixed moves, yet they keep pressing each other. Nakakita ka na ba ng ganyang fighting style?
Sinulyapan siya ni Lizia ng masama. Ignorante ka. Nababagay ka lang na umiral sa Hongroom aura. Ikaw. Namula si Yuko sa galit. Fine, nakakagulat ka. Kung kaya mo, bakit hindi ka umakyat at subukan? Pangalawang katawan lang ako. Nagtaas ng ulo si Lizia ng mayabang. Hindi ko kayang yumuko ng ganoon kababa. Hindi nasiyahan si Yuko sa sinabi ni Lizia. Kabanata 6451. Hindi napigilan ni Yuko na makitang galit si Lizia. Pakiramdam niya ay nakaharap siya sa isang black hole habang nilalabanan ng Bell Spirit. Hindi kailanman maisip ni Yuko kung nasaan ang mga limitasyon ni Lizia, kaya hindi magagapi si Lizia. Sa kabilang banda, ang napakalaking dami ng Marcy Ice Power at isang misteryosong kapangyarihan ay nagbanggaan habang sina James at Yanni ay ipinadala ang kanilang buong kapangyarihan sa isang serye ng mga pag-atake. Nayanig ang lupa. Ang mga puwersang nabuo mula sa mga banggaan ay gumawa ng masasamang alon sa dagat ng mga bituin na pumapalibot sa planeta. Si Yanni at James ay pinaalis din sa isa't isa sa pamamagitan ng puwersa. Parehong inabot ang kanilang mga braso at hinigup ang Marcy Ice Power na dala sa dagat ng mga bituin. Ilang sandali pa, nagpakawala si Yanni ng isang malakas na tawa. Binata, ikaw ay kamangha-mangha. Ang antas ng iyong kakayahang umunawa, ang iyong likas na kaloob, at ang iyong katalinuhan ay higit pa sa maraming mahuhusay na magsasaka, kasama na ako. Bahagyang yumuko si James. Lahat ng ito ay dahil naging madali ka sa akin, Mr. Yanni. Nako, hindi totoo yan. Bahagyang iwinagayway ni Yanni ang kanyang kamay. Napakatagal ko nang na-enjoy ang ganoong matinding laban. Biglang umubo si Yanni ng puno ng dugo. Mr. Yanni. Nagmamadaling pumunta si James sa gilid ni Yanni. Ayos lang ako. Umangat ang sulok ng labi ni Yanni. Natutuwa ako. Ang Marcy Ice Power ay ipapasa ng isang mahusay na magsasaka. Gamit ang iyong kasalukuyang kapangyarihan, maaari mong labanan ng sinuman mula sa Tai Chi World. Inalalayan ni James si Yanni habang pareho silang bumaba sa lupa. Umupo sila sa isang malaking bato sa tabi ng batis. Maya-maya, binanggit ni James ang tanong na matagal na niyang pinipigilan. Mr. Yanni, malakas na ba ako para talunin si Tai Chi ngayon? Sandaling natigilan si Yanni. Pagkatapos, tinitigan niya si James na may pagtataka sa mukha. Alam kong hindi mo sasabihin. Nagbitiw na sabi ni James at inilayo ang mukha. Humagalpak ng tawa si Yanni. Ikaw pa rin ang nakatakdang gawin iyon. Bahagyang ngumiti si James. Siguro ilang beses mo nang sinuri ang kaluluwa ko. Alam mo ang nakaraan ko. Kaya, alam mo na nagtatanim kami ng matinding sama ng loob sa isa't isa. Napahawak si Yanni sa kanyang dibdib at dahan-daang tumango. Ang gobernador ng Yin ay sapat na mapalad na nakilala kapag katapos makatagpo ng mga kakilakilabot na kasawian. Gayunpaman, hindi mo maaaring madaliin ang mga bagay pagdating sa pag-aalis ng Tai Chi. Bago ka matagumpay na makapasok sa Declan rank, huwag mo munang isipin na labanan siya ng direkta. Kumunot ang noo ni James. Nasa Declan rank si Tai Chi. Ang kanyang pangunahing katawan ay umabot na sa Declan rank. Tanging ang kanyang mga clone ang pinapayagan. Bumaba ang tingin ni Yanni kay James. Para matalo siya, kailangan mo munang talunin ang mga clone niya. Tanong ni James, ilang clone mayroon ng Tai Chi? Alin sa kanila ang pinakamalakas? May 4 na clone ang Tai Chi. Sa 4 na ito, ang pinakamaraming makakaharap mo ay ang Yin Yang Tai Chi at Her Eyes Tai Chi. Silang dalawa ang namamahala sa Tai Chi World. Nang marinig ang mga salita ni Yanni, huminga ng malalim si James. Ang Tai Chi ay mayroon ding mga clone na umabot sa mga antas ng paglilinang. Pagkatapos, naalala ni James ang narinig mula kay Thea tungkol sa kung paano hindi nila makikilala ang totoong Tai Chi sa ngayon. Ang Tai Chi na nakilala nila sa ngayon ay mga pang-clone lang niya. Ang mga salita ni Yanni ay lalong nagpatunay sa mga katotohanang iyon. Kabanata 6452. Pagkatapos ng maikling paghinto, sinalubong ni James ang mga mata ni Yanni. Mr. Yanni, naabot ko na ba ang ikatlong sukdulan ng 4th Marcy Ice Combat Form ngayon? Oo naman. Tumango si Yanni. Nakalaban ka ng husto laban sa aking buong puwersang pag-atake.
Posible lang iyon kapag naabot mo na ang third extreme ng fourth Marcy Ice combat form. Binigyan ni James ng malalim na bow si Yanni. Pakiusap, turuan mo ako kung paano makabisado ang ikaapat na sukdulan, ang landas. Hindi kita maituturo sa daan. Dapat mong tuklasin at intindihin ito mismo. Itinuro ni Yanni ang tingin kay James. Dapat mong alisan ng laman ang iyong isip at kalmado ang iyong puso upang mamaster ang pang-apat na sukdulan. Napangiti ang mukha niya. Before that, may gusto akong itanong. Sumagot si James, nakikinig ako, Mr. Yanni. Tinitigan ni Yanni si James ng matalim na tingin. Maiintindihan mo ba talaga ang Bell Spirit gaya ng pagkakaintindi niya sa'yo? Natigilan si James sa tanong nito. Sa buong panahon, mukhang alam ni Lizzie ang bawat iniisip ni James. Ito ay hindi kailanman kabaligtaran. Minsan, hindi man lang maintindihan ni James ang dahilan sa likod ng kanyang mga aksyon. Mula nang makilala ni James si Lizzie, dinala niya ito ng maraming sorpresa at malaking kapalaran. Si Lizzie ay bukas palad na nagbabahagi sa kanya ng kapaki-pakinabang na payo o nagbibigay ng mga solusyon sa mga mapanghamong sitwasyon. Isa siyang kaibigan at guro kay James. Laging namamangha si James sa malawak at malalim na kaalaman ni Lizzie sa iba't ibang issue. Naging curious din si James sa totoong pagkatao ni Lizzie. Sa kasamaang palad, mataktikang iniiwasan ng tuso na espiritu ng kampanilya ang tanong sa tuwing susubukan ni James na sabihin ito. Kaya naman, nawalan ng masabi si James nang sabihin ni Yanni ang bagay na iyon. Walang paraan na ikaw at siya ay maaaring kumonekta ng perpekto kapwa sa espiritual at mental. Tinuro ni Yanni si James at binasag ang katahimikan. Curious na tumingin si James kay Yanni. Mr. Yanni, alam mo ba ang tunay na pagkakakilanlan ni Lizzie? Bahagyang ngumiti si Yanni. Nang sisigat pa sana siya, bumaril si Lizzie at Yuka mula sa langit at lumapag sa harap nila. Nanlaki ang mga mata ni James habang nakatitig sa dalawang magagandang babae. Pagkatapos ng ilang entrepok, si Yuka ay tila nakapasok sa Zyklon rank at naging mas maliwanag. Ang Lizzie ay nagkaroon ng mas matinding pagbabago. Siya ay tumangkad, at ang kanyang mga tampok ay naging mas malinaw. Ang tatlong kulay na ilaw na inilabas noon ni Lizzie ay tumaas din sa 5 kulay na liwanag. Nakalulungkot, hindi pa rin lubusang nahayag ang tunay na anyo ni Lizzie. Para siyang may manipis na belo sa kanyang mukha na pumihil sa sinumang makakita nito. Master, natalo mo talaga itong Moldita. Nag-thumbs up si Lizzie kay James. Nakakamangha. Nakakamangha ka talaga. Ngumisi si James. Kung gayon, natalo mo ba ang kasamaang iyon? Bago pa siya makatapos ay naramdaman ni James ang nakamamatay na tingin sa kanya ni Yuka. Si Lizzie ay napalingon kay Yuka. Yung babaeng yun. Siya ay isang wimp. Umirap si Yuka, bakit ikaw? Tama na. Itinaas ni James ang kanyang mga kamay at pinutol iyon. Ibinaling niya ang tingin kay Yanni. Mister, pwede ko ba silang isama? Lumipat ang tingin ni Yanni sa dalawang babaeng iyon. Tapos, tinuro niya si Lizzie. Maaari siyang manatili. Pwede kang sumama kay Yuka. Tinitigan ni James si Yanni na may pagtataka sa mga mata. Pagkatapos, tahimik siyang tumutol sa pamamagitan ng pagkunot ng mukha. Hindi pinansin ni Yanni si James at winawagayway ang kamay. Sige na. Kailangan nating lahat ng espasyo para makapag-chat ng pribado. Napatingin si James kay Yuka. Kabanata 6453. Sa isang kisap mata, muling lumitaw ang dalawa sa malayong kalawakan. Tinitigan ni James ang malawak na dagat ng mga bituin sa kanyang harapan at huminga ng malalim. Sa likod niya, kinakabahang tumayo si Yuka na nakayuko. Para siyang mahiyain na asawang napag-alitan lang ng asawa. Hindi man lang naglakas loob na lumapit si Yuka kay James. Hindi lamang siya ang alipin ni James, ngunit si Yuka ay wala na ring pagkakataon laban sa kanya, ang pinili. Madali siyang maalis ni James anumang oras. After a long time, James asked, naiinis ka pa rin ba sa akin? Kumunat ang noo ni Yuka at umiling. Lumingon si James para harapin siya. Kukunin ko ang iyong katahimikan bilang isang hindi. Pwede mo naman akong galitin kung gusto mo. Kanina lang umiling ako. Ganti ni Yuka. Nag-click si James sa kanyang dila.
Pagkatapos, umupo siya sa kalapit na bato at gumawa ng crock, na napuno sa kalahati ng Chaos Absinthe. Si Yuka ay likas na umatras ng ilang hakbang. Natatakot siyang baka lasing na naman siya ni James. Relax. Napakahalaga ng Chaos Absinthe. James said nonchalantly, hindi ako papayag na humigop ka kahit hilingin mo. Saan mo nakuha yan? Ngumuso si Yuka. Tiyak na ninakaw mo ito. Tama ka. Nilamon ni James ang Chaos Absinthe. Kayong mga taga-Ying World ay dapat magbayad ng halaga kung gusto ninyo akong gamitin. Kung hindi, ito ay magiging masyadong hindi patas. Natahimik si Yuka. Maingat siyang humakbang patungo kay James at tumabi sa kanya. Bago ito, si Yuka ay nagtanim ng matinding sama ng loob kay James na nagpilit sa kanya na maging alipin niya. Gayunpaman, ang mga damdaming iyon ay unti-unting nawala pagkatapos niyang makakuha ng maraming pagkakataon at lubos na napabuti ang kanyang mga kapangyarihan. Gayun din, napagtanto ni Yuka na si James ay naglagay sa kanya sa gayong kahihiyan para sa isang dahilan. Ito ay dahil pinili niyang dalhin siya bilang kinatawan ng Ying World. Tulad ng sinabi ni James, ang Ying World ay dapat magbayad ng halaga para sa paggamit sa kanya. Kasama sa mga bagay na iyon ang Chaos Absinthe at Yuka, isang dating 8-star combat power cultivator. Si Yuka ay isa rin sa mga cultivator na pumirma ng kontrata sa Tai Chi noon. Kung si Yuka ay papasok sa Yang World, maaaring lipulin siya ni Tai Chi sa pagsasabing nilabag ni Yuka ang mga patakaran. Gayunpaman, ang mga patakaran ay hindi may lalapat sa kanya kung si Yuka ay papasok sa Yang World bilang alipin ni James. Kahit si Tai Chi ay hindi makapagtalo laban dito. Napatitig si Yuka kay James. Bakit mo ako pinili? Sa wakas nakuha mo na ngayon. Pabirong sabi ni James, ang ganda mo kasi. Umikot ang mata ni Yuka. Sagutin mo ako ng seryoso. Ikaw ang Panginoon ng lahat ng lumilipad na espiritong hayop. Naningkit ang mga mata ni James. Sa sandaling makapasok ka sa Genesis Worlds, hindi ba makikita ka rin ng mga lumilipad na espiritong hayop doon bilang kanilang Panginoon? Huminga ng malalim si Yuka. Tama ang hula ko. Pinili mo ako dahil sa posisyon na mayroon ako. Hindi ba't ito rin ang dahilan kung bakit nandidiri ka kay Mr. Bifrin? Humalaklak si James. Sa una, lahat ng lumilipad na espiritong hayop ay dapat na sumunod sa iyong pangunguna. Isang araw, ang iba pang mga espiritong hayop ay lumitaw ng wala saan. Ginagawa mo akong maging isang taong napakakitid ng pag-iisip. Nanggigigil na sambit ni Yuka. Napangiti si James. Sa pagkakaalam mo, Mr. Kaya, hindi ko ginawa. Tanggi ni Yuka. Hindi mo dapat kalimutan na alipin kita ngayon. Sinaman siya ng tingin ni James. Ang bawat kilos mo, maging ang iniisip mo. Hindi mo sila mate at agaw sa 2 quarters. Akin. Ibinaba ni Yuka ang kanyang tingin, mukhang talo na. Hindi mo talaga masisisi Mr. Bifrin sa nangyari kay Mr. Franciscus. Nagpatuloy si James, truthfully, it was because Mr. Minamaliit ni Franciscus ang pagiging palihim ni Tai Chi. Akala niya ay magiging mas marangal na tao si Tai Chi. Kabanata 6454. Napatingin si Yuka kay James. Tinatawag mo bang pipi si Franciscus? Yan ang sabi mo. Mataray na sabi ni James, sinasabi ko lang na Mr. Masyadong walang muwang si Franciscus. Natigilan si Yuka. Upang labanan ng isang tuso at walang hiyang tao tulad ni Tai Chi, kailangan nating maging mas tuso at walang hiya kaysa sa kanya. James continued in a steely voice, iyon lang ang paraan para makamit natin ang ating mga layunin. Samantala, tumahimik si Yuka kahit na naramdaman niyang mas tuso at walang hiya si James kaysa sa Tai Chi sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga ganitong kaisipan. Habang naka-cross arms, malamig na sinabi ni James, I have just one major task for you. Kapag naabot na namin ang Genesis Worlds, kailangan mong humanap ng mga paraan para kontrolin ang mga lumilipad na espiritong hayop. Kailangan nating bawasan ang mga mapagkukunan ng pagsasanay mula sa Genesis World na kasalukuyang nasa kontrol ng Tai Chi. Huwag mo kong pagsisihan na isama kita. Nanlaki ang mata ni Yuka nang marinig ang mga salitang iyon. Magsasalita pa sana siya, ngunit ginawa ni James ang Dawn Blaze form at sumugod siya sa dagat ng mga bituin.
Sa isang iglap, nilamon ng malalaking alon ng dagat ng mga bituin si James. Para bang may napakalaking butas na humihigop sa lahat ng nasa paligid nito, bawat bagay sa dagat ng mga bituin ay umaagos patungo sa lugar kung saan lumutang si James. Habang tumataas ang bilis ng pagsipsip ni James sa mga kapangyarihan sa paligid niya, ang kanyang ultimate golden body ay nagningning ng mas maliwanag na may napakalaking enerhiya. Ha! Humugot ng mahabang hininga si Yuka. Ang masamang tao na iyon ay nagsisikap na maging demonyo. Umayos ng upo ang ginang. Pagkatapos, nagsimulang sumipsip si Yuka ng mga bakas ng Marcy Ice power ng paunti-unti mula sa kinaroroonan niya. Hindi siya nang ahas na sundin ang halimbawa ni James, at hindi rin siya sapat na malakas para makuha ang Marcy Ice power sa ganoong paraan. Sa kabilang banda, nagtitigan sina Lizzie at Yanni na parang may staring contest. Wala sa kanila ang gustong umiwas muna. Sa kalaunan, nagsimula si Yanni. Sa pagitan natin, ako dapat ang pangalawang katawan niya. Sa tingin mo babagay ka talaga sa role na yan. Napangisi si Lizzie. Tumalikod si Yanni at kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Mukhang isa lang sa atin ang makakatuluyan ha. Hindi sumagot si Lizzie. Itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng dagger. Pagkatapos, sinaksak ni Lizzie ang likod ni Yanni gamit ang punyal. Agad na bumulwak ang dugo mula sa sugat sa likod ni Yanni. Si Yanni ay umubo ng isang subo ng dugo at natisod pasulong nang halos mawalan siya ng paa. Sa totoo lang, saan nanggagaling yang kumpiyansa mo? Espirito ka lang. Malamig na sagot ni Lizzie. Binalaan kita na huwag ipilit ang iyong mga pamantayan sa kanya. Gayunpaman, ganap mong hindi pinansin ang aking mga salita. Hindi mo ako masisisi kung bakit gusto kitang lamunin ngayon. Sinama ng masamang tingin ni Yanni si Lizzie. Frona, huwag mong isipin na kaya mo. Tumahimik ka. Itinaas ni Lizzie ang punyal at itinutok si Yanni. Hindi magbabago ang isip ko kahit nandito ang amo mo ngayon. Ano ang maaari mong ibigay sa kanya, bagaman? Galit na sigaw ni Yanni. Ginawa mo siyang pumatay ng iba ng brutal at itinulak siya patungo sa demonic path. Sa impyerno kasama ang pinili. Nagsalubong ang kilay ni Yanni. Kabanata 6455. Ayokong makita siyang nagdadala ng mga pasanin na hindi sa kanya, simula pa lang. Matigas na sinabi ni Lizzie, lalo akong kinasusuklaman kapag may sumusubok na impluwensyahan o kontrolin ang kanyang mga iniisip at kilos para magawa niya ang kanilang mga ambisyon o misyon. Siya ay kung sino siya. Nagagawa niya ang lahat ng gusto niya, gayunpaman, gusto niya ito. Dahan-daang ibinaba ni Lizzie ang kamay niyang nakahawak sa punyal. Nagparaya ako kapag ginamit mo siya dahil maaari niyang pagbutihin ang kanyang kapangyarihan sa panahon ng proseso. Ang isa ay dapat sapat na malakas upang may sigawa ang kanilang mga plano. Gayunpaman, hinding-hindi ako papayag na manipulahin mo siya o kahit na magplano kung ano ang dapat niyang gawin sa hinaharap. Ungol ni Yanni. Hindi mo rin ba siya ginagamit? Meron ako. Tumango si Lizzie. Gayunpaman, ito ay nakaraan na ngayon. Ako ngayon ay bahagi na niya. Nabubuhay ako kung nabubuhay siya, at mamamatay ako kung namatay siya. Napangiwi si Yanni, ikaw. Nagawa mo na ang iyong layunin. Ngumuso si Lizzie. Hindi kailangan ng iyong kaalaman para sa ika-4 na sukdulan ng 4th Marcy Ice Combat Form. Sa kanyang mga talento at katalinuhan, marahil ay nagsimula na siyang makabisado ang huling sukdulan sa kanyang sarili sa sandaling ito. Hindi. Napaatras si Yanni ng ilang hakbang dahil sa gulat. Ako ang lumikha ng Marcy Ice Combat Form, ang espiritu ni Yanni. Ako mismo si Yanni. Ako ang amo ni James. Gayunpaman, ang layunin ng iyong pag-iral ay tulungan siya. Dahan-daang humakbang si Lizzie patungo kay Yanni. Nagkaroon ako ng mahabang pakikipag-usap sa iyong master minsan, at hinulaan namin ito. Ang ginagawa ko ngayon ay mutual decision na napagkasunduan namin. Bumagsak si Yanni sa lupa. Siya ay nasa state of shock. Hindi niya akalain na ganito pala ang tadhana sa kanya noong iniwan siya ng kanyang amo dito noong nakaraan. Ang rurok ng Marcy Ice Combat Form ay ang Marcy Ice Soul. Napatingin si Lizzie kay Yanni. Ang taong may Marcy Ice Soul ay ang kahalili ng Marcy Ice Combat Form.
Hinulaan ni Yani kung ano ang mangyayari sa kanya noon, kaya napagpasyahan niyang iwan ka dito. Alam niya na ito ang pinakamahusay na resulta para sa kanya na ayalay ang kanyang buhay para sa isang mas malaking layunin. Ikaw, ang mahalagang Marcy Ice Soul, ay dapat na pagmamay-ari ng cultivator na maaaring makamit ang rurok ng Marcy Ice combat form. Noon lang natin matatapos ang sagupaan sa Marcy Ice Power at Historial Power. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Lizia. Ikaw ba mismo ang pupunta sa kanya, o gusto mong gawin ko ito para sa iyo? Bakas sa mukha ni Yani ang kawalan ng pag-asa. Kaya, Master, at napagpasyahan mo na ito. Pinapante ka niya dito para siguraduhing susundin ko ang plano mo. May utang pa ako sa kanya. Kaya ko ginagawa ito. Lizia said in a steely voice, kung tumanggi kang makipagtulungan, kailangan kong ibaba ka muna sa iyong orihinal na anyo at ibibigay ka kay James. Nakuha ko na ngayon. Tumango si Yani. Akala ko paalisin niyo na ako. Sinong nakakaalam? Kunin mo ito. Nanlaki ang mga mata ni Yani nang mahuli niya ang pendant. Ito ay galing sa asawa niya. Paalala ni Lizia sa kanya. Alam mo kung ano ang kailangan mong gawin. Dahan-daang pumikit si Yani. Dinala ng liwanag ang lalaki at tinungo ang direksyon ni James. Sa kanyang mga kamay sa kanyang likod, si Lizia ay nakatingin sa malayo. Natupad ko na ang huling hiling mo, Yani. Wala na akong utang sa'yo. Itinaas ni Lizia ang kanyang kamay. Sa isang iglap, nawala ang lupa at mga bagay sa paligid niya. Samantala, dahan-daang umiikot si James sa kinatatayuan niya sa dagat ng mga bituin. Ang masaganang dami ng Marcy Ice Power sa kanyang paligid ay mabilis na dumaloy patungo kay James. Habang patuloy na hinihigop ni James ang kapangyarihan, ang itim na ilaw na kanyang ibinubugbog ay lalong lumiliwanag sa bawat minutong lumilipas. Sabay-sabay, maraming planeta at universo ang dinala sa daloy ng Marcy Ice Power. Nagkumpol-kumpol sila at nabuo ang isang napakalaking singsing sa paligid ni James. Mabagal na umikot ang singsing nang pumasok ang mabilis na Marcy Ice Power mula sa maraming direksyon. Pagkatapos sumipsip ng napakalaking dami ng kapangyarihan, si James ay nagmukhang isang makapangyarihang higanti habang ang kanyang ultimate golden body ay lumawak ng libo-libong tiklop. Habang mukhang magulo ang mga bagay sa lugar na iyon, may isang maliit na bola ng liwanag na nanatiling tahimik at halos hindi napapansin. Si Yuka iyon. Nang mabilis na sinimula ni James ang Marcy Ice Power, naabsorb niya ang mga minutong bakas ng Marcy Ice Power mula sa isang ligtas na distansya. Sa panahong iyon, nagawa ni Yuka na lumipat mula sa unang Zyklon rank patungo sa second Zyklon rank. Bilang karagdagan, gumawa pa siya ng pangalawang core sa kanyang katawan. Sa madaling salita, mabubuhay pa rin si Yuka kahit na mawalan siya ng isang core. Sa ilang sandali, sa wakas ay binuksan ni Yuka ang kanyang mga mata. Gayunpaman, may nakita siyang nakakagulat. Si Yani ay kahit papaano ay lumitaw din sa gitna ng dagat ng mga bituin. Habang nakataas ang dalawang kamay, itinuro ni Yani ang lahat ng Marcy Ice Power sa kanilang paligid at ang kanyang sariling kapangyarihan kay James. Unti-unting nanlalabo ang kanyang katawan. Panginoong Yani, sigaw ni Yuka nang makatayo. May balak ba siyang isakripisyo ang sarili niya? Sinubukan ni Yuka na mag-teleport patungo kay Yani. Gayunpaman, mabilis siyang napaatras ng isang malakas na porma sayo na nakalagay sa paligid ng dagat ng mga bituin. Hindi. Nag-aalalang tumawag si Yuka, Panginoong Yani, hindi mo kaya. Sa sandaling iyon, ang espiritu ni Yani ay ganap na nawasak at napalitan ng napakalaking Marcy Ice Power. Kasama ang mga kapangyarihan mula sa dagat ng mga bituin, lahat ng kapangyarihang iyon ay nasisipsip sa ultimate golden body ni James. Matapos mawala ang espiritu ni Yani, isang energy ball na kumikinang na may itim na liwanag ang naiwan na umaaligid sa hangin. Umikot sa ere ang energy ball na parang hindi sigurado kung saan pupunta. Noon lang, isang figurang nagniningning na may makulay na liwanag ang lumitaw sa dikalayuan at sumugod patungo sa itim na bola ng enerhiya. Dapat kang makiisa sa kanya kahit na hindi mo payag. Ang makulay na anyo ay nagpasabog ng isang napakalakas na enerhiya sa itim na bola ng enerhiya, na pilit na itinulak ito patungo kay James. Iminulat ni James ang kanyang mga mata sa sandaling iyon.
Kasabay nito, ang presyon sa espasyo sa paligid niya ay tila tumaas ng husto. Nakita ni James ang itim na bola ng enerhiya, na nag-radiated ng napakalaking Marcy Ice power, papunta sa kanya halos kaagad. Pumikit siya. Iyan ay, kunin mo, Master. Iyan ang tunay na kapalaran. Narinig ni James na tinatawag siya ni Lysia. Ang itim na bola ng enerhiya ay pumasok sa ultimate golden body ni James noon. Naramdaman ni James ang napakalaking dami ng Marcy Ice power na pinupuno ang kanyang ultimate golden body. Naabot pa ng kapangyarihan ng kalahati ng golden bones ni James at ang kanyang braso na ginawa mula sa judgment side. Ang biglaang pag-agos ng Marcy Ice power ay nagdulot ng matinding sakit sa kaibuturan ng kaluluwa ni James. Inabot niya ang kanyang mga braso at nagpakawala ng isang malakas na sigaw. Si James ay parang isang mabangis na hayop na nawalan ng kontrol. Bigla niyang napansin kung paano lumiit ang planetang kinatatayuan niya. Ang mga kapangyarihang nakapaloob sa planeta ay sinisipsip. Nagmamadaling kinuha ni Yuka ang kanyang orihinal na anyo at lumipad sa hangin. Makalipas ang ilang segundo, sumabog ang planetang natapakan niya kanina lang. Di nagtagal, ang mga planeta at universo na natigil sa napakalaking singsing ay sunod-sunod na sumabog. Si James naman, tapos na niyang i-absorb ang lahat ng power sa malapit. Umayos siya ng upo. Ang kanyang katawan ay napapaligiran din ng quasar lightning, na nagbigay kay James ng kabanalan. Iyan ang pinakahuling anyo ng Marcy Ice combat form. Napuno ng pagkamangha si Yuka. Hindi siya malapit kay James, ngunit ramdam pa rin niya ang lakas ng kapangyarihang nakapaloob sa katawan ni James. Parang kayang sirain ni James ang mundo sa isang simpleng pag-indayog ng kanyang kamay. Bukod dito, si Yuka ay mas maliit kaysa sa ultimate golden body ni James kahit na sa kanyang orihinal na anyo. Halos pakiramdam niya ay isa siyang maliit na isda na nakatingin sa isang malaking balyena. Sa sandaling iyon, isang makulay na anyo ang lumitaw sa itaas ng Yuka at umupo sa kanyang likuran. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Galit na sigaw ni Yuka. Ang swerte mo, ngumuso si Lysia. Naabot mo ang ikalawang Zyklon rank sa pamamagitan lamang ng pag-absorb ng mga kapangyarihan mula sa gilid. Ramdam ni Yuka na sumiklab ang kanyang galit. Ideya mo bang isakripisyo ang sarili ni Lord Yanni? Lord Yanni. Ang mga mula sa Ying World ay walang katuturan. Nag-click si Lysia sa kanyang dila. Siya ay isa lamang espiritu ni Yanni. Ang kanyang trabaho ay isakripisyo ang kanyang sarili. Napabuntong hininga si Yuka. Kung ang lalaking nakilala niya ay isa lamang espiritu, hindi maiwasan ni Yuka na magtaka kung gaano kalakas ang tunay na Panginoong Yanni. Nakipag-usap sa iyo si Master ng Privado. Sigurado akong pinunan kanya sa mga mahahalagang bagay. Nagpatuloy si Lysia ng walang pagbabago, gawin mo lang ang sinasabi niya. Kung hindi, hindi kita papakawalan ng bukas palad gaya ng ginagawa ni Master. Magre-retort na sana si Yuka, ngunit nakita niya si James na mabilis na lumiliit. Nang sa wakas ay nakabalik na siya sa normal na laki ng tao, nag-teleport si James at muling lumitaw sa harap ng mga babae. Habang nakatayo siya roon, parehong naramdaman ni Yuka at Lysia ang isang napakalaking chrome na humaplo sa kanila. Guro, gawin mo ang iyong chrome. Baka mamatay tayo dahil dyan. Ipinadala ni Lysia ang kanyang boses kay James. Napakurap si James. Pagkatapos, mabilis niyang pinigilan ang kanyang chrome. Sa wakas, naging mapayapa na naman sa lugar na iyon. Sa isang maikling flash ng asul na liwanag, si Yuka ay muling nagkatawang tao. Kumunat ang noo ni Yuka habang pinagmamasdan ang mukha ni James. Anong antas ng kapangyarihan ang mayroon ka ngayon? Hindi ko alam. Nagkibit balikat si James. Nararamdaman ko na ang aking katawan ay puno ng kapangyarihan, bagaman. Gusto kong mag-spar. Kumikislap ang mga mata ni James sa excitement. Tama. Maaari kong tanungin si Mr. Yanni na makipag-spar sa akin. Natigilan si Yuka sa sagot niya. Siya. Hindi niya itinuro sa akin ang ika-4 na extreme ng 4th Marcy Ice combat form. Napansin niyang tiwangwang ang paligid. Ano? Anong nangyari dito? Nanlalaki ang mata ni James sa gulat. Nagpalitan ng tingin sina Yuka at Lysia. Gayunpaman, nawalan sila ng mga salita.
Nakuha ni James ang halos lahat ng bagay mula sa kanyang paligid at naging sanhi ng lahat ng pagkawasak na iyon, ngunit wala siyang natatandaan tungkol dito. Ang pinakaposibleng paliwanag ay na si James ay nasa isang estado ng kawalan ng malay. Kaya naman wala siyang maalala sa nangyari kanina. Nawawala si Yanni. Ang lugar ng pinagmulan para sa Marcy Ice Combat Form ay nawala. Maging ang mga bituin at universo sa kanilang paligid ay naglaho na. Hindi makapaniwalang tinitigan ni James ang tanawin sa harapan niya. Maya-maya lang ay lumapit si Lizzie kay James. Nagtanong siya, nararamdaman mo ba ang Marcy Ice Soul Pearl sa iyong golden bones? Huminto si James at umiling. Hindi ko pa nasesuri ang katawan ko. Subukan mong suriin ito ngayon, udyok ni Lizzie. Inilipat ni James ang kanyang zen sa golden bones. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang butil na kumikinang na may itim na liwanag na dahan-daang umiikot sa isang lugar sa kaliwang bahagi ng Golden Bones. Ang butil ay umaapaw sa Marcy Ice Power. Pakiramdam nito ay maaaring gamitin ni James ang butil para i-convert ang anumang kapangyarihan sa mundo para magamit niya. Gayun din, napagtanto ni James na maaari niyang baguhin ang hugis ng butil sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang zen. Natuwa si James. I can sense it. Ito ay isang itim na perlas. Mabuti. Bahagyang tumanggo si Lizzie. Master, tapos na tayo sa mga bagay-bagay dito. Dapat na tayong umalis ngayon. Tumaas ang kilay ni James. Mr. Yanni. Ang Yanni na nakilala mo ay isa lamang espiritong iniwan ng tunay na tao. Ipinaliwanag ni Lizzie, ang kanyang tungkulin ay tulungan kang makabisado ang rurok ng Marcy Ice Combat Form. Nakabalik na siya sa kanyang pangunahing katawan pagkatapos makumplito ang gawain. Kailangan mong mahanap ang tunay na Yanni kung gusto mong makilala muli ang kanyang espiritu. Hindi alam na ito ay isang puting kasinungalingan, bamantong hininga si James. Kung iyon man ang tunay na Yanni o ang kanyang espiritu, nawalan ng isa pang karampatang cultivator si James na maaaring maging isang mahusay na kasosyo sa sparring. Walang choice si James kundi bisitahin si Hedor para mag-spar. Gayunpaman, ikinalulungkot ni James na umalis ang espiritu ni Yanni bago niya ito personal na pasalamatan para sa tulong. Mahirap hulaan ang mararamdaman ni James kung malalaman niyang nilalamon niya ang espiritu ni Yanni na labis niyang iginagalang. Pagkatapos ng pagsasaalang-alang ng amument, bamantong hininga si James. Tara na. Mabilis niyang inilipat sina Lizzie at Yuko sa kanyang storage treasure. Pagkatapos, ginawa ni James ang Terrace Astride Step at Dawn Blaze Form, agad na nawala sa kanyang pwesto. Bumalik sa Ying World, nakikinig si Hedor sa mga ulat ni Irian sa loob ng Zeveche Temple. Ang Ying World ay nahaharap sa isang malaking krisis matapos mahuli si Lonnie. Nasakop nila ang madilim na mundo at pinalibutan ang rehiyon ng Jert na matatagpuan sa labasan ng Ying World. Para sa huling ilang entrepok, hindi mabilang na mga cultivator ng Ying World ang pumunta sa labanan. Maraming buhay ang nawala. Sa kasamaang palad, wala sa kanilang mga pagtatangka na masira ang linya ng kaaway ay nagtagumpay. Si Irian ang tanging 7-star combat power cultivator na natitira sa Ying World. Nawalan ng malay si Tao Tai dahil sa kanyang matinding pinsala. Mayroon ding wala pang 10 aktibong 6-star combat power cultivator matapos masugitan ng husto si Keina. Isang malalim na pagkunot ng noo ang nagdikit ng mga kilay ni Hedor. Tumayo siya sa kinauupuan niya. Maaari mo bang hulaan kung kailan sila magsisimula ng isang buong pag-atake? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Irian. Hindi na mahalaga kapag ginawa nila iyon. Sa ating kasalukuyang lakas tao, hindi tayo makakalaban sa kanilang mga pag-atake. Maliban kung natapos ng pinili ang kanyang pagsasanay at nakarating dito sa tamang oras. Pinutol siya ni Hedor. Gayunpaman, hindi natin maaaring ilagay ang lahat ng ating pag-asa sa isang pinili lamang. Sir Hedor, si James ay hindi lamang isang superior cultivator. Sumagot si Irian, kasama niya si Yuka, isang 8-star combat power cultivator. Bukod dito, mayroon siyang hukbo ng mga espiritong hayop na kasama niya. Gagawa sila ng isang malakas na hukbo para sa Ying World. Matapos pakinggan ang mga salita ni Irian, huminga ng malalim si Hedor at tumingin sa labas ng Zeveche Temple.
Alam na alam niya ang ibig sabihin kung hindi makakarating si James dito sa tamang oras. Hindi nila mapipigilan ang pagkalipol ng Ying World. Si James ang huli nilang pag-asa ngayon. Sa sandaling iyon, isang figure ang pumasok sa pintuan at huminto sa harap ng mga lalaki. Si Lucille iyon. Lucille, ano ang sitwasyon ngayon? Tanong ni Irian. Nagawa naming pigilan ang isa pang pagtatangka na sumulong. Puno ng dugo ang damit ni Lucille. Gayunpaman, malinaw na sinisikap nilang iparinig kami sa oras na ito. Ang White Tiger, ang Vermilion Bird, at ang Black Tortoise ay hindi namumuno sa kanilang mga tropa. Kahit na ang gobernador ng Yang ay wala doon. Sa tingin ko, baka iba na ang gagawin nila. Ibinaling ni Irian ang mga mata kay Hador. Sir Hador, mayroon pa ba tayong alternatibong plano? Nakapasok na ang gobernador ng Yang sa ika-6 na Zeklan rank. Isa na siyang mabigat na kaaway ngayon. Sumagot si Hador, nagawa niyang sirain ang mahiwagang pagkakabuo ng Yin's Void. Malaki ang posibilidad na masira din niya ang Dark Formation na ginawa natin mula sa Ying World. Itinaas ni Hador ang kanyang kamay at gumawa ng mapa sa hangin. Tingnan mo dito. May 3 labasan sa Ying World. Ang isa ay nasa rehiyon ng Jert. Ang pangalawang labasan ay nasa Demon Dungeon, at ang huli ay sa Factory Region. Ang Demon Dungeon ay nasa ilalim ng kontrol ng Skynet. Malamang na hindi magmadali ang gobernador ng Yang na salakayin ang kakaibang espasyo ng Turta. Ang tanging mga lugar na natitira ay ang rehiyon ng Jert at rehiyon ng Factory. Ang aming mga lalaki ay kadalasang nakaistasyon sa rehiyon ng Jert. Napatingin si Hador kina Irian at Lucille. Tulad ng inaasahan, nandito sila. Naningkit ang mga mata ni Hador. Kung ganoon, dapat tayong maghanda para sa labanan. Ang mga tao sa Ying World ay hindi bababa ng walang laban. Nagtaas ng kamay si Hador. Sa isang iglap, lumitaw ang isang itim na espada na naglalabas ng napakaraming Marcy Ice power sa pagkakahawak ni Hador. Sina Irian at Lucille ay gumawa rin ng kanilang mga sandata. Noon lang, isang magaspang na boses ang umalingaw sa itaas ng Zeveche Temple. Hador! Irian! Halika at harapin ang iyong kamatayan. Mga mahihina lang ang pinadala mo sa amin. Siya, Irian, at Lucille ay nag-teleport palabas ng Zeveche Temple at bumaril sa ere. Ang gobernador ng Yang, ang White Tiger, ang Vermilion Bird, at ang Black Tortoise ay nakaharap sa hukbo ng Ying World sa himpapawid sa Third Heaven. Sa kanilang advanced na antas ng kapangyarihan, ang grupo ng gobernador ng Yang ay madaling minassacre ang hindi mabilang na mga mandirigma ng Ying World sa bawat pag-atake nila. Gayunpaman, ang mga manlalaban ng Marcy Ice Combat Form mula sa Ying World ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagtigil sa kanilang mga pag-atake. Buong tapang silang sumugod sa kanilang mga kaaway kahit alam nilang wala itong kabuluhan. 3/4. Iyon ang antas ng determinasyon na mayroon sila. Ang Ying World ang kanilang tahanan, ang tanging lugar na maaari nilang mamuhay ng mapayapa. Walang choice ang mga tao dito kundi lumaban. Sa makatuwid, daan-daang milyong mga mandirigma ng Ying World ang patuloy na naniningil sa grupo ng gobernador ng Yang. Habang parami ng parami ang nasugatan o nasawi na mga miyembro ay nahulog mula sa langit, ang sugatang Taotay, Keina, at iba pang 6-star combat power cultivator ay bumaril sa hangin. Mga kapatid, ang kapalaran ng Ying World ay nakasalalay sa atin. Singilin. Ang mga tao sa Ying World ay hindi kailanman susuko. Singilin. Kami ang mga manlalaban ng Marcy Ice Combat Form. Patayin natin ang darnyang governor na iyon. Umalangaw sa hangin ang mga ingay ng mga taong sumisigaw at mga ungol ng mga hayop. Pinangunahan ni Taotay at Keina ang kanilang mga tauhan habang nagpadala sila ng nakamamatay na mga sabog ng kanilang kapangyarihan sa gobernador ng Yang at sa 3 simbolo ng walang tigil. Ang gobernador ng Yang ay nananatili ang kanyang mga kamay sa kanyang likod habang siya ay lumulutang sa hangin. Isang mapang uyam ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang mga nilalang ng Ying World na sumugod sa kanya. Pagbibigyan ko dahil parang may death wish kayong lahat. Puting tigre. Nakatayo sa likuran niya, ang White Tiger ay nagbagong anyo sa isang napakalaking puting tigre. Habang ang tigre ay nagpakawala ng nakakabinging dagandong,
hindi mabilang na Sonic Light Sword ang nabuo mula sa historical power na bumaril mula sa bibig nito. Daan-daang libong mga mandirigma ng Ying World ang nolipol sa pag-atake ng White Tiger. Habang sumusulong ang isa pang grupo ng mga magsasaka, itinutok ng Vermilion Bird ang pag-atake nito sa kanila sa pagkakataong ito. Ibinuka ng Vermilion Bird ang mga pakpak nito. Sa isang iglap, ang mga balahibo nito, na kasing talas ng mga talim ng espada, ay bumaril patungo sa mga mandirigma ng Ying World, na nagdulot ng hindi mabilang na mga casualty. Gayunpaman, mas maraming mandirigma mula sa Ying World ang sinubukang palibutan ang grupo ng gobernador ng Yang. Sa pagkakataong ito, dinala ng mga lalaking iyon ang isa sa mga nangungunang kayamanan ng Ying World, ang Quarrel Shield. Lahat sila ay inilagay ang kanilang mga kapangyarihan sa kalasag at sabay-sabay na sumugod patungo sa kanilang target. Isang grupo ng mga half-wits. Ang gobernador ng Yang ay sumigaw. Itinulak niya ang kanyang palad at pinasabog ang historical power. Hindi mabilang na mga palad ang nabuo sa hangin mula sa kanyang kapangyarihan. Ang mga palad na iyon ay bumagsak sa Quarrel Shield at agad itong nabasag. Sa mismong sandaling iyon, mahigit 30 6-star combat power cultivator ang lumipad patungo sa grupo ng gobernador ng Yang. Lahat sila ay sugatan at magulo. Gayunpaman, nagawang makalusot ng mga lalaking iyon sa lugar sa pagitan ng tatlong simbolo. Pagkatapos, pinili agad nilang pasabugan ang sarili. Ang Marcy Ice Power ay kumalat sa nakapaligid na lugar nang magsimula ang mga pagsabog. Maging ang tatlong symbols ay nasugatan sa round of attack na ito. Halata sa mga mukha nila ang pagkataranta at hindi makapaniwala. Binaril niya ang gobernador ng Yang at sinimulang salakayin siya. Mabilis na sumama si Kei-ina para tulungan si Tao Tai. Gayunpaman, ang gobernador ng Yang ay isang 6th Zyklon rank cultivator. Mas malala ito kay Kei-ina. Napilitan siyang bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Sa kalaunan, hinawakan siya ng gobernador ng Yang. Pagkatapos, sinimulan niyang bunutin ang mga balahibo ni Kei-ina. Kahit sa malayo ay dinig na dinig ang iyak ni Kei-ina.